Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Tyra at ako ang matatalakay sa Aralin 1, ang kakayahang linguistiko, estruktural o gramatikal. Malaki talaga ang saklaw at gampanin ng wika sa atin, lalo na sa ating buhay. Ang wika ang siya nagiging tulay sa pagkakaroon ng pagkakunawaan, ugnayan at mabuting pagsasamahan sa kapwa sa loob ng kinabibilingang lipunan. Ngunit hindi lamang ang wikas ang siyang bibigyan natin ng turan, kundi pati na rin ang mga aktual na paggamit ng wika sa mga tiyak na pagkakataon. May dalawang kakayahan ng ating wika. Ito ang komunikatibo at linguistiko. Tatalakayin natin ng mausisa ang mga paksang ito para maintindihan natin ang mga kahulugan na nakapaloob sa kanila at kung ano ang kaibahan ng dalawa. Una ay ang komunikatibo. Ang komunikatibo ay tumutukoy sa paglalapat ng mga kaalamang lampas sa gramatika o balarila. Ito din ay kasanayang nakatuon sa mga tuntunin at dapat iasal sa paggamit ng wika. Ang ikalawa naman ay ang linguistiko. Ito ay kapabilidad na bumuot, umunawa ng tama at makahulugang pangungusap. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang linguistika o tawag sa magham na pag-aaral ng wika na kung saan pinag-aaralan dito ang estruktura, katangian, pagunlad o iba pang mga bagay na may kaugnayan sa isang wika. Napapalooban ang linguistiko ng mga tunog o ponema, unit ng salita o morpema, salita o lexicon, pangungusap o syntax, at pagpapahayag o diskurso. Ngayon, tatalakayin naman natin ang estruktura o kayarian ng ating wikang Filipino. Unang-una, ano ang morpolohiya? Ito ay isang sangay ng linguistika na nakatuon sa pag-aaral at pagsusuri ng mga salita. Ito ay isang maagham na pag-aaral na kayarian ng mga salita o pagbuo ng mga morpema. Ang salitang morpema naman ay ang pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan na mayroong tatlong anyo. Ang morpemang ponema, morpemang panlapi, at ang morpemang salitang ugat. Ang unang anyo ng morpema ay ang morpemang ponema, na kung saan ito ay tumutukoy sa pagbabago ng salita at kahulugan nito sa pamamagitan ng ponema o makabuluhang tunog. Nagbabago ang kahulugan o kasarian dahil sa pagdagdag ng mga ponema o tunog. Ang pangalawang anyo ng morpema naman ay ang morpemang salitang ugat, na kung saan ito ay tumutukoy sa mga salita na walang panlapi. At ang pangatlong anyo ng morpema ay ang morpemang panlapi, na kung saan ito ay dinurugtong sa salitang ugat, na maaring makapagpabago sa kahulugan ng isang salita. Ito ay makikita sa unahan o unlapi, gitna o gitlapi, huli o hulapi, una at huli o kabilaan, at sa una, gitna at huli. Ngayon ay tatalakay naman natin ang pagbabagong morpoponemiko. Ang pagbabagong morpoponemiko ay ang pagbabago ng estruktura ng mga salita. May apat ito na uri. Ang asimilasyon, pagkakaltas ng ponema, pagpapalit ng ponema, at ang metathesis. Unang-una, ang asimilasyon ay ang uri na nagaganap sa panlaping pang. May dalawang uri ito, ang di-ganap at ganap. Matatawag natin siyang ganap kapag ito ay sunundan ng katinig na D, L, R, S at P, at ang pang ay nagiging pan. Matatawag naman nating ganap ang asimilasyon kapag tinatanggal ang unang titik ng salitang ugat. Ang susunod naman ay ang pagkaltas ng ponema. Ito ay ang ikalawang uri ng pababagong morpoponemiko na kung saan ito'y nakatuon sa pagtatanggal ng patinig, gaya ng A, E, I, O, U, ng salitang ugat. At ang ikatlo naman ay ang pagpapalit ng ponema. Ito naman ay ang ikatlong uri ng pababagong morpoponemiko. Ito ay nagaganap kapag ang titik ay nagbabago sa pagbuo ng salita. At ang panghuli naman ay ang metathesis. Ito ay ang ika-apat na uri ng pagbabagong morpoponemiko. Ito ay kapag ang salitang ugat na nagsisimula sa ponemang L-O-Y ay ginitlapian ng in. Nagkakapalit ng posisyon ang mga ponemang I at N at nagiging ni. Bukod sa paglalapi, mayroon din tayong tinatawag na pagtatambal na kung saan ito ay proseso ng pagsama ng dalawang salita upang magkaroon ng panibagong kahulugan.
May tinatawag tayong blending na kung saan ito ay pagsasama ng mga bahagi ng dalawa o higit pang salita upang mabuo ang salita na may bagong kahulugan. Ito rin ay halimbawa ng iilang pagkakamali sa paggamit ng wikang Filipino. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang madalas na ginagamit ng mali o hindi wasto, mapasulat man o pagsasalita. Ang susunod naman nating talakayin ay mabisang pangungusap. Unang-una ang kaisahan. Ito ay para maihayag ng malinaw ang pangunahing diwa. Ito ay may kaisahan ang pangungusap. Ikalawa, paglalapit ng panuring sa salitang tinuturingan. Hindi dapat paghiwalayin ang mga salitang magkakaunay. Ang ikatlo, ang paggamit ng wastong tinig ng pandiwa. Ginagamit ang pandiwang nasa tinig balintayak sa halip na nasa tukuyan. Ikaapat, ang pagbibigay diin. Ito ang wastong pag-aayos ng mga salita sa pagbibigay diin. Ang ikalima, ang palagitlingan. Ito ay tamang paggamit ng gitling. Ang ika-anim naman ay ang gamit ng kudlit. Ito ay kung may nawawalang letra o mga letra sa dalawang salitang pinag-uugnay. Ngayon, pupunta tayo sa sumisibol na gramatika sa Filipino. Unang-una, ang pangalang pantangi. Masasabi nating isang pangalang pantangi kapag nagsisimula ito sa malaking titik. Ang ikalawa naman ay ang pangalang panpalana. Masasabi rin natin kapag pangalang pambalana ito kapag nagsisimula ito sa maliit na titik at ito rin ay tinatawag na common. Ang ikatlo naman ay ang kontrobersya. Ito ay ang panghalip na panao, pantukoy ng lugar, bagay at iba pa. Ang ikaapat naman ang pilipit na R. Ito ay mga salitang naririnig natin sa telebisyon, sa radyo at dinadagdagan ng letra. Ang panglima naman ay nakakahiya o nakahihiya. Kadalasang inuulit ay ang unang katinig at patinig, hindi ang mismong salitang ugat. Ang ika-anim naman ay ang paggamit ng panlapi. Ito ay may sariling kahulugan at posibleng magkaroon ng bagong kahulugan. Ang ikapito naman ay ang mga bagong pahayag. Ito ay sumisibol ng mga bagong pananaw sa pagsusuri ng gramatika. Ang ikawalo naman ay ang ponemang morpema. Ito ay ang mga ponemang morpema na kasalukuyang ginagamit na nagbabadya ng kasarian. At higit sa lahat ay ang ikasyam. Ito ay kailanan at kasarian ng pangalan. Ginagamitan ito ng panlapi batay sa mga panuring ibinigay. At dito na nagtatapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat sa pagkikinig.